pagbaba ng tubig alat o paghibas, naiiwan sa pangpang ang mga plastics. Problema dito, eto, paliit na yung piraso ng mga plastic. Nagiging gato na siya. Shampoo, sinigang mix, mga sako. Yan. Habang paliit na sila ng paliit, mas lalong delikado, kasi mas lalong nagiging prone yung maliliit na isda sa pagkain ng mga maliliit na plastic. Napapasama sila sa diet nila. Ganon din yung mga ibon na tumatambay sa tabing dagat, nanginginain ng kung ano-ano. Pagliit ng plastic, akala nila pagkain pa rin, makain nila. And isa pa, kapag ito lumutong na, yan, ang problema dito, kapag palutang-lutang na ito sa dagat, syempre ang mga asin na ginagamit natin nanggagaling din sa dagat. Problema nitong mga plastic na to, pag ito lumiit na lumiit, naging microplastics na, yan, maaari na yung sumama doon sa tubig alat na ipaproseso natin para maging asin. Nasaan na ngayon yung mga microplastics? Andun na, kahalo na ng asin na ginagamit natin sa pagluluto sa araw-araw. So kanino rin babalik? Sa atin pa rin. Hindi yan kailangan forever na andyan. Kailangan tulong-tulong tayo, aalisin yan. Para sa ating mga anak, para sa ating mga apo, at sa susunod. Hindi pwede laging ganito. Magsisimula yan sa bahay, para wala tayong pupulutin sa pangpang, wala tayong masisira sa dagat. Hindi sana tayo babahain, hindi sana tayo parurusahan ng kalikasan.